Elder Hua, maaari ka bang magsalita ng ilang magagandang salita sa harap ni Old Senior G? Ang mga kasalanang gawa ng sarili ay hindi maaaring mabuhay. Matapos magsalita, tumayo si Hua Wudao at mabilis na umalis sa Heavenly Sacred Land. Kung mayroon man siyang emosyon para sa three sects bago ito, tuluyan na itong nawala. Ngayon ay si Old Senior G na ang magmamaneho ng helm para sa iyo. Old Senior, nagalit si Dan Yunjian nang makita ang kanyang hitsura. Bago pa siya makapagsalita para pag-alitan ito, sinabi ni Feng Yizi sa isang malalim na boses, "Isara mo ang bibig mo, Dan Yunjian. Pagod ka na bang mabuhay?" Natakot si Dan Yunjian kaya hindi na siya naglakas loob na magsalita muli. Dahil nagpambabola si Lu Ping, hayaan siyang magpambabola. Ang mang-offend sa isang nine-leaf, kayang-kaya mo ba? Pero parang minamaliit tayo ng Evil Sky Pavilion. Negosyo na nila yun. Sa madaling salita, ang kasalukuyang Evil Sky Pavilion ay minamaliit ang lahat. Huwag mong masyadong seryosohin ang sarili mo sa puntong ito, hindi ito mahalaga. Ipasa mo ang utos ko. Nandito po ang disciple. Ipagbigay alam sa buong three sects. Pag-isahin ng lahat ang kanilang kwento, ang Evil Sky Pavilion ay personal na bumisita sa Heavenly Sacred Land upang gabayan ang three sects sa cultivation. Ang mga ito lamang, sapat na ang mga ito. Kailangan lang nilang maghatid ng isang mensahe sa labas, na ang ugnayan sa pagitan ng Evil Sky Pavilion at ng three sects ay luwarati at hindi ordinaryo. Ipaubaya na ang iba sa hula ng labas. Kagulat-gulat at hindi malinaw, mas nagmumukhang unfathomable ang pakiramdam ng mga tao. Sa ganitong paraan, sino pa ang maglalakas loob na maliitin ang three sects? Napakahusay magmaneho. Interesado ka bang sumali sa aking Evil Sky Pavilion? Talaga po, maayos lang po ba talaga? Kung noong una ito, marahil ay ikokonsidera niya ang pagpapayo sa master na tanggapin siya. Ngunit ang kasalukuyang Evil Sky Pavilion ay syempre gustong tumanggap ng mas malalakas na tao. Naisip si Lu Jiu habang nakatitig sa mga bulubundukin ng dagat ng ulap. Ang kanyang mga pag-iisip ay lumilipad sa kabila ng kalangitan. Sino nga ba ang Luo na iyon? Anong identidad at anong mga lihim ang nakatago sa kanya? Ang isang figure na makagagawa sa isang mediocrity na tulad ni Yun Tianluo na pumailang lang sa kalangitan ay dapat na nagpayanig sa mundo 300 taon na ang nakalipas. Bakit walang nakakaalam? Iniisip ba ni Brother G ang misteryosong figurang iyon? Ang taong nagtataglay ng lihim ng 9-leaf o maging ng 10-leaf? Wala kang pakialam. Hindi pa kailanman nakarinig ang matandang ito ng ganitong tao. Hindi ba't normal lang na magkaroon ng mga reclusive experts? Kung totoo ang mga salita ni Yun Tianluo, ang cultivation ng taong ito ay tiyak na napakataas. Tumpak. At ang pagtatapon lang ng kaunting cultivation technique ay casual na nagbibigay daan sa isa na maging ulo ng three sects. Pakiramdam ko, kumpara sa master ko. Nagsalita si Ming Xiyin sa kalahati at mabilis itong isinubo pabalik. Biglang humarap si Zuo Yusho at ibinaba ang cane sa kanyang kamay. Ang matandang katawang ito ay hindi sinasadyang na-offend ang Evil Sky Pavilion bago ito. Handa akong humingi ng paumanhin kay Brother G. Kung paano man ito gustong hawakan ni Brother, ang matandang katawang ito ay walang anumang reklamo. Lalaking matigas ang tono ng kanyang boses, ngunit sa pakikitungo ay talagang marunong siyang maghanap ng paraan. Maaaring kalimutan ng matandang ito ang nakaraan. Ngunit may isang kondisyon. Kahit anong kondisyon mayroon si Brother, sabihin mo lang. Hindi lang isang kondisyon, kahit 10 pa, papayag ang matandang katawang ito. Napakasimple ng kondisyon ng matandang ito, sumali sa Evil Sky Pavilion at maglingkod sa Evil Sky Pavilion. Huwag kang magmadaling pumayag muna. Mag-isip ng malinaw, mag-isip ng mabuti, at sumagot kapag nakapag-isip ng maayos. Bakit napaka-familiar ng routine ni Master? Master, gusto mo bang mag-countdown ng 10 bilang? Ako na ang magbibilang, familiar kami sa plot na ito. Hindi katakatakang minamaliit ako ng mga tao. Anong klaseng basura ba ako? Anong level ba si Senior Zuo? Ding! Nakakuha ng subordinate reward na 1,000 merit points. Inasahang prompt. Minsan ay nagtataka siya, dahil ang pagtanggap ng subordinate ay nakakakuha ng merit points. Maaari ko bang buksan ng malapad ang Golden Court Mountain at tumanggap ng mas maraming tao? Pagkatapos ng lahat, napakalaki ng Golden Court Mountain.
Sa derived moon palace lamang, ang mga female cultivators para mamahala sa pang-araw-araw na buhay ay kulang na kulang pa. Tumayo ka at magsalita. Pagbati, Elder Zuo. Sa mga taong ito na nakatira ka sa kaibuturan ng kanya nakakaunti ang alam sa labas, sa iyong cultivation, dapat ay matagal ka na ring nakatapak sa 8-leaf. Bakit mo piniling tumira sa seclusion sa canyon? Ang nakaraan ay hindi na kayang alalahanin pa, mas mabuting wag nang banggitin. Dahil pumasok ka na sa Evil Sky Pavilion, kailangang sabihin muna ng matandang ito, brother, mag-utos ka lang. Ang Sith na ito ay noong una ay walang intensyong targets ang Great Yan Imperial Family, ngunit ang Imperial Family ay paulit-ulit na tinutukso ang Evil Sky Pavilion. Ang Confucian Sect ay may maraming experts na nakatira sa kaibuturan ng Divine Capital, at marami ring humahawak ng matataas na posisyon sa kapangyarihan. Sa oras na iyon, hindi ito tolerate ang iyong personal na damdamin. Nagulat si Zuo Yusho sa kanyang puso. Ang mga cultivation experts ng Confucian Sect na karamihan ay nagiging opisyal ay isang kilalang katotohanan. Ang Imperial Family ay palaging ang pinakamalakas na kapangyarihan sa isang teritoryo, kung hindi ay paano mapapanatili ang katatagan at kapayapaan ng isang rehiyon. Paano pumasok sa alitan ng Evil Sky Pavilion laban sa Divine Capital? Biglang naramdaman ni Zuo Yusho na nahulog siya sa isang pit. Ngunit sa pag-aakalang may 9-leaf na sumusuporta sa lahat, ang lahat ay naging kalmado na rin. Sa harap ng Reflection Cave ng Evil Sky Pavilion, ang cultivation world ay kumakalat ng mga chismis na si Second Senior Brother ay malubhang nasugatan o patay na nga. Mga chismis lang yan, hindi kailangang isa puso. Second Senior Brother, alam mo bang si Master ay 9-leaf na? Hindi ka ba nag-aalala? Ang dapat na nag-aalala ay ang mga kaaway. Nag-aalala ako para kay Eldest Senior Brother. Kasalanan lang din niya ang lahat. Eldest Senior Brother, 7th Junior Brother. Palagi kitang hinahangaan. Kung hindi dahil sa mukha mo sa labanan sa Cloud Illuminating Forest, ibinuhos ko na sana ang lahat. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit sina Eldest Senior Brother at Second Senior Brother ay parang matitinding kaaway. Sa pinal na pagsusuri, ang dalawa ay walang anumang malalim na galit. Kung mayroon man, maliit lang yun. Ang pakikipaglaban sa fellow disciples ng kahit minsan, umupo kayo at magkaroon ng magandang usapan. Ang paglusaw ng galit gamit ang isang ngiti, hindi ba't napaka-satisfying yun? Senior Brother, may punto ka. Maganda na naintindihan mo. Mag-reflect ka ng maayos sa Reflection Cave. Tungkol sa usapin ni Eldest Senior Brother, may sarili akong discretion. Second Senior Brother, kumuha si Master ng handbook para sa akin. Kung may pagkakataon, umaasa akong tingnan mo. Second Senior Brother, anong usapin ang napaka-urgent? Urgent na usapin, malaking usapin. Huwag magpanik, wala si Master dito, sapat na ako. Kinuha ni Yu Shangrong ang flying letter mula kay Zhao Yu. Ipinagbibigay alam sayo ng Old Senior ang magandang balita, ang cultivation world ay opisyal nang pumapasok sa era ng Severing Lotus. Ang Beidou Academy na pinagsama sa Danyang Sect ay nakagawa ng isang Lotus Severing Life Preserving Peel at Leaf Opening Peel. Ang Lotus Severing Life Preserving Peel ay makakapagprotekta sa cultivator mula sa fatal injury, at ang leaf opening peel naman ay makakasiguro na ang cultivator ay muling magbubukas ng leaves. Nasaksihan ko talaga ang kasaysayan. Second Senior Brother, bakit mukhang hindi ka man lang nagmamadali? Hindi pwedeng magmadali. Hindi pa ba ito nagmamadali? Nagbukas ka na ba ng leaves? Tumawid ka lang sa Nascent Divinity Condensed 100 Tribulation Insight. Putulin mo na ang lotus ng mas maaga, huwag ka nang maghintay pa. Second Senior Brother, ang pagputol sa Golden Lotus ay nakakapatay ng tao ngunit hinahayaan mo pa rin ako. Nawala na sa paningin si Yu Shangrong. Walang magawa si Zhao Yu habang ikinukumpas ang kanyang mga kamay. Kami ni Brother Joe ay may tanong na gusto naming hinges ng payo. Nakatataba ng ulo. Umasta si Zhao Yu na parang wala siyang narinig habang itinuturing sina Zhou Jifeng at Panzong bilang mga transparent na tao, at tumalikod patungo sa Evil Sky Pavilion Great Hall. Ibinaba ni si Wuya ang rice paper sa stone table habang kinukuskus ang kanyang ulo. Pagbati, Mr. 7th. Ipagpaliban mo na yan, magsalita ka ng diretsyo.
Kakailan lang ay naramdaman naming dalawa na ang Divine Court Realm ay nakarating na sa peak, tila gustong sumabog at mag-breakthrough. Ngayon ang Cultivation World ay kumakalat ng paraan ng pagputol sa Golden Lotus kahit saan. Parami ng parami ang mga taong nabubuhay, at kahit ang Pavilion Lord ay personal na inaprubahan ang paraang ito. Sinabi rin ng Pavilion Lord ang isa pang paraan, iyon ay ang hindi direktang pag-condense ng Golden Lotus kundi ang direktang pagbubukas ng leaves. Natatakot kaming hindi gumana ang paraang ito. Paano ninyo malalamang hindi gagana kung hindi ninyo susubukan? Ang paraang ito ay walang panganib. Ang pagputol sa Golden Lotus ay nangangailangan ng pagtaya ng buhay. Bakit hindi mag-isip ng pabaliktad, kung ang direktang pagbubukas ng leaves ay hindi gumana? Hindi ba't dapat matagal na itong kumalat? May punto ka. Kung magsalita ka ng ganito, may isang tao na sa Cultivation World ang gumamit na ng paraang ito at intensyonal na itinago ito ng patago para magpalakas ng kapangyarihan. Napakatalino ni Mr. Seventh. Talagang ang isang salita ay nagpapatagpo sa nangarap. Hindi na kailangang banggitin, ang mga normal na tao ay dapat makaisip nito. Mura ba ito sa mga tao sa pal-iko-likong paraan? Hindi dapat maging masaya ng maaga. Ang mga cultivators na hindi pa nagbubukas ng leaves sa huli ay kulang sa maturity at karanasan. Tumpak ang leksyon ni Mr. Seventh. Bumalik na ang Pavilion Lord. Pagbati, Master, mabuting nakabalik ka na. Ito si Second Senior Brother. Ito naman ang bagong talagang Evil Sky Pavilion Elder, ang Confucian Sect Cultivation Genius mula 500 taon na ang nakalipas, si Senior Zhuo Yushu. Ang ekspresyon ni Yu Shangrong ay naging napakakalmado. Marahil ay narinig na niya ang ganitong paraan ng paghahayag ng identidad ng pabalik-balik kapag humaharap sa mga kaaway, kaya matagal na siyang naging numb. Matagal nang hindi nakikita, sinuri ni Zhuo Yushu si Yu Shangrong. Maging sa aura o sa saloobin, naramdaman niyang ang taong nasa harap niya ay mas malakas kaysa sa ilang naunang disciples. Mr. Second, maayos ka lang ba? Maayos naman. Napanood ni Zhuo Yushu ng may pagtutol. Bakit magiging napaka-serval? Kahit paano, ikaw at si Leng Luo ay naging malaking tao rin noong araw. Ang Evil Sky Pavilion Mr. Second ay 8-leaf perfection. Ang matandang katawang ito ay walang intensyong mang-offend, hindi kailangang mag-alala ng elder. Ayon sa etiquette, ako dapat ang yumuyukod sa'yo. Huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob. Ilabas mo ang iyong avatar para makita ng master. Isang miniature na maliit na golden man ang nakalutang sa kawalan sa ilalim ng mga paa, 3 leaves lamang ang dahan-daang umiikot. Walang golden lotus. 3 leaves ng walang golden lotus. Hindi ba't sinabi ni Leng Luo na 8-leaf perfection? Bakit 3 leaves lang? Pero kapag tiningnang mabuti muli, talagang walang golden lotus. Anong nangyari? Isisi na lang sa kanya na nakatira sa kaibuturan ng kanyan ng napakatagal at isolated sa mundo. Hapit walang alam sa mga impormasyon sa labas, hindi kilala si Yu Shangrong, hindi kilala ang 9 na dakilang disciples, at hindi rin alam na ang Cultivation World ay kasalukuyang abala sa pagputol ng lotus. Humanga ng gusto si Leng Luo, humanga hanggang sa sukdulan. Sa simula ng Lotus Severing Cultivation Methods, ang mga naglakas loob na magkaroon ng ganitong lakas ng loob ay napakakaunti. Ang maglakas loob na isuko ang 8-leaf perfection realm ay mas kakaunti pa. Ang magsimula muli mula sa simula at kailangang mabuhay ay mas bihirang-bihira pa. 3-leaf ng walang golden lotus, karapat-dapat si Mr. Second na maging number 1 person sa Cultivation World. Second Senior Brother, talagang napaka-ruthless mo. Hindi na kailangang banggitin kasama si Master dito, paano ako maglalakas loob na mag-claim ng number 1? Biglang naisip ng lahat na ang Master ng Evil Sky Pavilion ay matagal na palang nakatapak sa 9-leaf. Gusto rin talaga ng matandang ito ng 9-leaf. Kaso, hindi pinapayagan ng lakas. Ang pangalawang disciple na nakagawa ng ganitong tagumpay ay maikokonsiderang matinding kapahamakan na naging pagpapala sa sarili, habang siya bilang master ay may ko-considering nakasaksi sa kasaysayan. Master, nagpadala ng flying letter si Jiang Aijian. Ang isa ay nabasa na ni Second Senior Brother, may bago rin po. Ang Lotus Severing Life Preserving Peel at Leaf Opening Peel. Nang lumabas ang balitang ito, ang Beidou Academy at Danyang Sect ay naging core na ng Cultivation World.
Ang lahat ng mga pangunahing sects at cultivators na nasa itaas ng nascent divinity tribulation realm ay nagsimula na ng Lotus Severing cultivation. Kung ganun, ang ating Evil Sky Pavilion ay hindi pwedeng magpahuli, kailangang maging mabilis. Kung ganun, magsimula muna sa ilang elders.